Bulkang Mayon. Alright, sa puntong ito, ating kausapin naman si Camalic Albay Mayor Carlos Erwin Baldo Jr. Mayor, good morning po. Good morning po. Magandang umaga po, Sir Rod. Opo. Okay, Mayor, kumusta po ang inyo pong lugar sa mga oras na ito after yung pagputok ng Bulkang Mayon? Nandun pa rin yung bakas nung asphalt po natin. Oho. Pero medyo yung mga kawani naman po ng gobyerno, lalo na yung Bureau of Fire at saka PNP, tulong-tulong naman po na flashing po kahapon. Oho. Pero hanggang ngayon, mayroon pa rin po kaming ipa-flashing. Okay. Pasalamat din po kami at medyo umulan na din. Ayun, oo. Yun ang binabanggit nga natin kanina, Mayor, sa Pag-asa. Tinatanong natin kung kayo ho ba dyan sa may Bicol region makakaranas ng mga pag-ulan. Malaking tulong din ito kahit pa paano. Pero Opo. yung paligid ninyo ay hindi na ho ganun kadilim dahil sa ashfall. Bumalik na rin po sa Hindi. normal. Bumalik na po sa normal. Kumbaga makita po natin yung mayon. Parang wala lang po nangyari. Pero Oo. yung bakas na iniwan po niya, nandun pa rin po. Diyan po sa area ni sa Camalic po, gano'ng kalawak yung epekto itong nangyaring ashfall nung Sabado? Yung asphalt po, bali 60 na barangay ang naapektuhan po nito. Oho. Sa kabuang 50 barangay. Kaya malawak-lawak din po at tinabot po ito ng mga 8,000 plus families Oho. na naapektuhan po ng asphalt. Gaano ho katindi yung epekto, Mayor? Sa May kabuhayan. mga barangay, Oo. may mga barangay kami talagang yung mga tanim nila talagang sira na po, talagang hindi na makata-revive. Pero baka umulan, Oo. yung talagang medyo matibay-tibay na tanim natin, baka ma-revive pa rin. Pero karamihan yung mga short-term na mga gulay na mga tinanim talaga hindi na po pakinabangan. Nako. Oo. Kawawa naman itong ating mga magsasaka. Apektado na nga sa presyo ng krudo. Ito pang nangyari, Mayor. May ayuda ho ba kayong iniisip na ibibigay o plano para maiabot dito sa mga apektadong magsasaka, Mayor? Yung initial na 8,000 plus families, pinangakuha naman po tayo ng DSWD Oo. na mabigyan to lahat. Pero yung may hiningi pa rin kami sa kanila kasi nag-meeting din po kami kahapon na yung talagang hindi pa makakabalik kasi may mga pamilya po kami na medyo talaga makapal-kapal yung mga abo doon sa lugar nila. Mhm. Hindi pa po sila makakabalik. Nasa 258 families to na baka pwede sabi namin madagdagan yung ayuda para kung sakali naglilinis sila doon sa mga bahay at mga bakuran nila. Mhm. May magamit man lang silang food pack pa rin at may maisaing sila. Oo. Yun po ang nire-request namin sa DSWD. Positibo naman po ang sagot ng DSWD at bibigyan nila. Oo. Pero yung medyo matindi, yung mga farmers po natin, paano po natin i-revive Correct. at matutulungan sila para po may balik yung kanilang kabuhayan din po. Oo. So, okay, ulitin lang natin, Mayor. Ilan pa yung mga pamilya na nasa evacuation center? Dati na po kaming may 205 families na Oo. nasa evacuation center. Oo. Plus madadagdag po nitong siguro baka 1 or 2 weeks na mag-stay sa evacuation center na nasa 258. Oo. Families. Ito bang nangyaring eruption nung nakaraang Sabado, mas matindi ito kumpara nung mga nakaraang pagputok nitong Bulkang Mayon? Kasi grabe yung usok, no? Actually, nung mga nang una ay talagang medyo talaga matindi yun. At Okay. yung mga 1990s pa yun po, mga 93 po yun. Oo. Talagang yung kalsada po talaga, putikan. At saka yung mga nagsisiko po talaga, may mga maliliit na bato Mhm. na tumatama po sa mga sasakyan. Yun ang Pero ngayon delikado. talaga asphalt Oo. lang talaga. Pero yung medyo doon sa malapit sa mayon, ay talagang may sabi nila, mainit po yung bumabagsak.
Mhm, mhm. Okay. Mayor, ang isa sa mga apektado din dyan sa inyong lugar, yung tubig. Kumusta ho ngayon? May mga tubig na ho ba? Na Actually, yun po potable? ang problema pero meron din po, pero hindi po ganon yung supply kasi sabi nga, naapektuhan nung tag-init at Oo. yung isang source namin naapektuhan nung pag-alboroto ng mayon. Kaya medyo mababa po talaga ang supply ng tubig namin ngayon. Pero Oo. sana maibalik din to Oo. kung dumating ang tagulan. Oo. Kasi kung yun po ang source talaga namin, and pag may alboroto si mayon talaga naapektuhan yung isang source. So, paano ginagawa nyo ngayon? Tinutugunan itong problema pansamantala, Mayor? Meron naman pong lumalabas. Pero ang kwa po natin, nababawasan pa po ito kasi Oo. kasi kinukuha ng pato ng pina-flashing ng mga bomber of fire. Mm. Kaya medyo umina lalo yung supply ng tubig. Pero siguro after flashing, sana bumalik din sa kahit pa paano yung supply ng tubig para naman po talaga, kailangan po talaga ng tao kasi sa paglinis, tapos yung ginagamit natin araw-araw, talagang kailangan po yung tubig. Opo, opo. May mga kailangan pa po ba kayo dyan, Mayor, na nais nyo pong ipanawagan sa ating mga national agency? Ang initial, face mask, pero tinugunan na rin to ng OCD. Mhm. Sila, nagbigay na po sila ng 50,000 N95 na face mask. Ang kulang na po namin dito, hinihingi na lang if sakali man, Mhm. doon po sa recovery. Kasi yun po ang mas mahirap ibigay po doon sa mga mangsasaka natin. Kasi even yung mga hayop nila na alaga, wala na po makain. Kaya nga kahapon, tinanong ko sila, ano bang gusto nyo mangyari doon sa mga alaga nyo? Mhm. Bilhin ng gobyerno o ilipat natin? Kasi mas mabuti na po, tinatanong din sila kung Correct. ano po mas maganda para sa kanila. Opo, opo. Alright. So anyway, Mayor, mensahe nyo na lang po sa inyong mga kababayan dahil umaabot din tayo hanggang dyan sa area ninyo. Kung lang po natin, kumbaga malalampasan din po natin to, tulong-tulong lang po tayo para po maibalik natin ang normal po natin ginagawa. Oo. Yung kuryente, Basta oo. sama-sama po tayo. Yung kuryente naman, normal naman, Mayor. Yung supply. Okay naman po yung kurente, wala naman pong problema. Wala namang problema. Maraming salamat po, Mayor, sa inyong oras at panahon. Ingat po kayo dyan, ha? Magandang magabi po, Sir Rod. Thank you very much. Mayor Carlos Erwin Baldo Jr. ng